ng buhay ni Hypatia. Siya ay pinanganak sa Alexandria noong circa 350 to 370 AD, sa panahon kung kailan lumalaganap na ang Kristyanismo sa Mediterranean region. Ayon sa mga records, si Hypatia ay isang napakaganda at napakatalinong babae. Maraming nanliligaw sa kanya pero hindi siya interesado sa mga ito. At ang bagay na ito mga ka-LE ay kakaiba para sa isang babae noong mga panahong iyon. Tandaan natin na noon iba pa ang takbo ng lipunan ng tao. Sa panahon ni Hypatia, ang mga kababaihan ay nakikita ng lipunan bilang mga property at hindi bilang mga tao. Ang mga babae ay hindi pinapayagang mag-aral. Pero ginawa ni Hypatia ang pinagbabawal na ito. Siya ay naging isang matagumpay na scholar. Nagawa niyang makapagturo at makapagtrabaho sa library ng Alexandria. Laragang tanging mga lalaki lamang ang pinapayagan ng lipunan. Ngayon mga ka-LE, nasa ilalim ng tensyon at kaguluhan ng Alexandria at ang iba pang Roman city noong nabuhay si Hypatia. Ito kasi ang panahon kung kailan lumalawak ang impluensya ng Kristyanismo sa Roman Empire. Sinisira ng mga Kristiyano ang mga bagay at institusyon na nagtataglay ng mga paganong simbolismo at impluensya noon. Ngayon mga ka-LE, ang Alexandria ay isang pagan institution dahil ito ay itinayo ng mga tao bilang pagpupugay sa mga diyosa ng sining at literatura. Kaya naman, isa ito sa mga naging target ng mga Kristiyano noon. Si Bishop Cyril nga, ang bishop ng Alexandria noon, ay galit na galit kay Hypatia. Hindi lang dahil siya ay isang matapang at malakas na babae, kundi dahil si Hypatia ay ang nag-iisang simbolo ng karunungan, science at sining noon, mga bagay na kinamumuhian ng simbahan. Ngayon mga ka-LE, kahit na nanganganib ang buhay ni Hypatia, pinagpatuloy pa rin niya ang kanyang pagtatrabaho sa library kung saan siya ay nagtuturo at nagre-research. At isang araw, habang siya ay papasok sa trabaho, siya ay kinuyog ng mga tagasunod ni Bishop Cyril. Siya ay kinaladkad ng mga kalalakihang Kristiyano mula sa kanyang karawahe, hinubaran at binalatan ng buhay. Pinagpuputol nila ang katawan ni Hypatia at saka ito sinunog. Ang mga sining at kasulatang iniwan ni Hypatia sa atin ay kanilang winasak at ang kanyang pangalan ay panandali ang naglaho sa kasaysayan. Itinuring siyang salot at kinamuhian siya ng lipunan, hindi lang dahil sa siya ay isang babae, kundi dahil kinatakutan nila ang kanyang katalinuhan. Habang si Bishop Cyril naman, ang bishop na pasimuno ng political tension sa Alexandria, ay ginawa nilang santo, isang kabalintunaan sa ating kasaysayan.